It's 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, November 15. Ophel has weakened into a severe tropical storm over the Luzon Strait. It was last located 215 kilometers northwest of Calayan, Cagayan. Ophel may re-enter the Philippine area of responsibility after briefly exiting PAR this afternoon. Meantime, another cyclone, Pepito, has intensified into a typhoon. It was last spotted 620 kilometers east-northeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Pepito may reach super typhoon status prior to landfall tomorrow afternoon. Former Deputy Ombudsman Arthur Carandang has been invited to the next Quadcom committee hearing. That's according to the Mega Panel's chairman, Congressman Ace Barbers. In 2018, Carandang was dismissed after disclosing to the media that then President Duterte and his family could have billions of pesos in the bank. And Indonesia is considering the transfer of Mary Jane Veloso to a Philippine prison. That's according to Philippine Ambassador to Indonesia, Gina Alogan Hamoralin. Hamoralin also said that Jakarta signaled it would allow Manila to make future decisions about potential clemency once Veloso is transferred. Veloso is currently on death row in Indonesia for drug trafficking. And of course, joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Good afternoon. Okay, very generic. Yeah. And from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Ami, magandang hapon. Happy week. Hi, happy Friday. Happy weekend. Happy weekend. Well, it's gonna be a windy, stormy weekend. Bakasyon sana ako bukas sa Morong Bataan Kaso kinancel ko na. Mukhang tatama sa Central Luzon Mukhang tatama daw sa Metro Manila. Oo nga. Ang tama nung bagyo landfall is tomorrow night. Yes. By Sunday, baka daw tamaan ng Metro Manila. That's a super typhoon, Oo nga. That's a signal number 4. Pwede daw mag number 5 pa nga sabi nila. Pwedeng mag number 5. So inaabangan namin yung mamaya, yung mga 7 o'clock bulletin ng Pag-asa kung ano mangyayari. Mukhang malakas nga daw Okay na yung mga kwan mo, Ami, mga rechargeable na electric fan, tsaka mga ilaw, naayos mo na, mga rechargeable. Ilang muna kong inayos, mga rechargeable. Well, yeah, and charge all your power banks bago mawala ng kuryente kasi mamaya maghahagilap ka ng pang-charge ng cellphone mo tsaka tablet mo tapos wala ng kuryente. Lalo na kung nag-zoom ka. Ako, I like buying mga portable power stations Ito yung mga rechargeable battery packs will give you 220 volts. Magkano yung mga ganun? Depende sa size ng battery sa loob. It can range from... Pinakamura, magkano? Mga 2.9, ganun. Pwede na. They'll give you mga 2 hours of 220 volts to run an electric fan, for example, or television set. Ganun. Yung mga mas mahal will give you siguro overnight, pero mga 15 na yung mahigit. Pwede na rin yun. Tapos yan, pwede mo ikabit yan sa solar panel para recharging through hirap solar. kasi nga nung mainit, di ka makatulog, di ba? Oo. Kaya ano ba naman yung 15 mil kung makakatulog ka na maayos dalawang gabi? Kung gusto mo, bili ka ng genset. Yun lang kasi ang genset siyempre that relies on gasolina Hindi ba pwede yung modular nuclear power sa bahay? Sana may ganun, nuclear power. May mga modular That was a plan earlier by the Marcos administration, di ba? To go modular nuclear power. May nego sila sa US. Sabi ng mga kaibigan ko na mga sa French Embassy, sabi nila, mas magaling kami sa Amerika, di hamak. Ahead kami sa mga modular. Sabi naman ng mga Canadian, ahead din kami sa Amerika sa mga modular nuclear power. Nauuhuli yan ba't yan kayo kukuha? Pero meron na bang commercially available na modular? Ang France yata meron na, tsaka Canada. Commercially available. Kasi what I heard earlier was there's a lot of talk about modular power plants na theoretical pa o at least alam ko France tsaka Canada meron. Ang China, kung meron na yung iba, hahabol yan. Hahabol yan. Huwag lang Russia. Delikado. Or India. Pero modular yan for the communities, Alam niyo naman dito sa bansa natin, not in my backyard. That's true. Not in my backyard. Yan, Kung yung telco tower lang, hindi mailagay-lagay dyan sa
sa subdivision nila Edlinggaw eh. Hindi makatayo ng ano. Pwede Hindi yan, makatayo no? ng Pwede yan sa compound ng Philippine Star. Modular nuclear power pa. Yan Walang sa- papayag dyan, maniwala ka Kaya sa hindi na akin. ng signal ng cellphone sa amin. Kaya nga, exactly. Telco lang yan, telco tower lang Okay, yan. guess yata Shipping tayo. mo pa no? yan. Si- Oh, okay. Oh. I think we already have our guest here. Is that correct? Hindi pa. okay. Ano, inuna mo Hindi, naman. biglang lumabas eh. Kala ko nandun si Rear Ayan na, Admiral. meron na. Ami, andiyan na ba? Meron na. Yes. Yeah, I can see him. Ayan, oh. Okay. He's there. Oo. On the path of Typhoon Pepito is Eastern Samar. Let's see how the province is bracing for it. Oh, we have Eastern Samar Governor Ben Amberdone ready on the line. Yes. Governor, Zoom. Governor Ben, are you there? Ben. Good afternoon. Kumusta, Ami? Kumusta, Ronald? Yeah, hi. Kamusta, Governor? Long time no see ah. Oo nga. Oh, ito. Kumusta weather dyan? Sa pool na naman Kailan kayo kayo, rin nakita governor ng ni bagyo. Ben Amberdone? Kumusta? Well, sa ngayon, hindi pa masyado. Pero yun nga, yung latest report ng Pag-asa this morning, 4 o'clock, yun nga, hindi naman sa amin magla-landfall, no? At sana nga, hindi na mag-landfall kahit saan. Pero based doon sa forecast ng Pag-asa, mahahagip ang northern portion ng Eastern Samar. Ito rin yung nahagip nung Christine eh. Grabe rin yung Yes. baha dito sa amin. So ngayon, habang we're trying to recover from Christine, ngayon dito na naman, no? So nag-issue na po tayo ng forced evacuation. Naka-preposition ng food packs natin from the SWD at saka sa province. Tapos yung mga isda, kasi normally dito sa amin ang aside sa mga low-lying areas, sa mga interior towns, sa mga river basins, ang mga mangingisda kasi sabi nila, kailangan namin pumalaot dahil wala kami kakainin. So ngayon, Yes. we're trying to provide provisions na hindi sila pumalaot dahil nga delikado, no? So, yun ang pinaghahandaan namin. Kaninang umaga, nagpatawag na tayo ng pre-disaster assessment ng situation. At ngayon, nag-deploy ako ng mga tao from the PDRR, lahat ng towns, para to check their preparations at saka mag-coordinate sa kanila doon. Agob, Okay naman yung mga national government agencies tumutulong dito. Agob, nung isang araw kasi pinag-usapan namin yung hazard map ng NOAA. Kamusta ba dyan? Nagagamit nyo ba yon yung hazard map? Para ilayo sa mga hazardous areas yung mga tao? Well, nagagamit namin yan, no? Sanay natin yung mga tao namin dito eh. Talagang kasi common na eh. Kasi historically kasi walang mga kalsada yung mga interior barangays kasi mostly ng towns namin nasa coastline, no, except sa dalawa. So yung ibang mga towns, barangays nitong coastline barangays nasa ilog papasok sa loob. So noong araw dahil wala pang kalsada, naturally ang mga settlements nila nasa katabi, nasa may ilog. So ngayon dahil bumabaha, yun ang problema. Ngayon may mga kalsada na ay hirapan naman kami mag-relocate to sila dahil nandun na sila. So yun ang talagang challenge dito sa amin. Kamusta naman, Gob, yung mga flood control projects mo dyan? Gumagana ba? Nape-prevent ba ang floods? Wala. Well, in a way, somehow, pero hindi naman massive dito ang flood control, no? Pero yung mga nakakatulong dito, yung mga seawall, talagang kasi aftermath ng Yolanda, nag-focus talaga tayo ng seawall. Nung nasa Congress ako, yun talagang tinutukan ko. So halos buong province balot na ng seawall ito. Ito Ang ay problema namin, protection yung sa mga daluyong. ilog-ilog. Yeah. Yes. Pagla. Gob, teka. Ang Ito ay haba protection siya. para sa daluyong, no? Itong seawall. Oo. Tama. Sa seawall, yun ang malaking tulong. Yun ang malaking tulong ngayon kasi nga yung lesson doon sa Yolanda, yung storm surge na nangyari. So ngayon, halos balot na ang province ng seawall. So ang talagang malaking challenge namin itong
nasa ilog gilid ng ilog. Alam mo, Ronald, Ami at Ed, no? Siguro matulungan nyo kami mga LGUs mag-advocate kasi sa ngayon, ang calamity fund ng mga LGUs nagagamit lang after the declaration of state of calamity as endorsed by the provincial or municipal disaster risk and reduction council and adopted by the Sangguniang Panalawigan or Panglungsod or Pambayan Council, no? Pero ang problema natin yung yung preemptive evacuation, yung pre-disaster sana, magamit sana namin yan. Kasi halimbawa nga ngayon, magpapa-force evacuation. Anong gamit na resources ng mga LGUs? Buti na lang, recently, declare lang namin ng state of calamity dahil sa Christine. So yun pa rin ang ginagamit namin. Kung wala, paano yung pre-disaster na yun isang napaka-illogic. Kasi kailangan ma-amend yung batas eh. Pero, kung ba yan, kailangan ba ng batas dyan? Very illogical naman na wala kayong pondo para sa preemptive measures. No? Batas pa ba ang kailangan dyan? Common sense lang yun eh. Batas. Oo nga, hindi. Pero sige yung tanong, saan huhugutin yung pera? Pero siguro yung tanong Di ba kung saan huhugutin ng pera? Yun nga eh. Di ba pwedeng advance yun? Pwede kang mag-advance, pero yung paggamit mo, yung sinatawag na disaster preparedness, yung mitigation sa disaster mitigation. Yun, no? Pero maliit na portion lang yun. Pero yung talagang bulk ng calamity fund, yung QRF na malaki, 30% yan ng budget ng mga LGUs eh. Napaka-illogical naman nun, Governor, dahil tayo yung pinaka-tinatamaan ng mga natural disasters. Number 1 tayo sa buong mundo. Tapos wala kang pondo sa preemptive. Medyo... meron naman pondo, pero konti. No? Maliit. Yun ang... Kasi Governor, hindi sigurado nga kung... Pati procurement process matagal. Normally, after 21 to 29 days. Kasi normal. Pero kung mag-declare ka na ng state of calamity, emergency process, mabilis. Oo. But you cannot declare state of calamity until the calamity happens. That's what you're saying. Kumbaga, hindi pwedeng mag-pre-calamity fund. na walang calamity eh. Hindi ba kayang solusyonan yan ng ano? Ang NDRRMC ba walang pondo para dyan? Meron naman sila. Kaya nga nagtutulong-tulong. Pero yung MDRR, mostly mga gamit ang binibigay niyan eh. Yung DSWD, meron silang mga preposition food family packs, no? Kaya lang, ang nag-trigger pa niyan, halimbawa, yung recent lang, para hindi yung Christine, I had to secure the approval of DSWD Regional Director para i-release na yung food packs na naka-preposition nila sa mga LGUs. Hindi basta-basta marirelease eh, ganun eh. Kaya... Gob, mag-draft kayo ng proposed bill, tapos ilalako ko sa Kongreso. Talaga naman sila. Dapat. Tapos may counterpart kagad sa Senado. Gawa kayo ng bill. Congressional liaison yan eh. Wala yung political affairs, bakante, Ami. Kaya nga. Political affairs yan, bakante pa eh. Kaya nga. Governor, nabanggit niyo na rin lang yung seawall sa kayong Yolanda. It's been 11 years since Yolanda, no? Pero mukhang parami ang storm surges ngayon at mukhang parami yung typhoon signal number 5 na strength na mga cyclones natin. Are you doing anything different ngayon by way of preparedness and then yung responses nyo? May mga ginagawa ba kayo? Kasi pati yung mga weather forecaster sa ibang bansa, nagwa-warning sila. Magiging mas madalas daw ang extreme weather because of climate change. Ano yung mga ginagawa nyo ngayon? Anything new na ginagawa nyo ngayon? Well, yung anything new, walang masyado except nga kasi nakatali nga kami. Sinusunod lang namin yung mga guidelines, yung mga batas. No? Pero actually, ang pumapasok dito sa amin ng mga NGOs na
na nag-ano sila yun nga yung mga pre-disaster, halimbawa yung mga vulnerable sectors, yun ang halimbawa yung mga pregnant women, yung mga PWD, etc. etc. Nagbibigay na sila cash on hand kagad. Nagbibigay na sila ng cash, hindi yung darating pa lang hindi yung food packs, no? Anticipatory action ang tawag doon eh. Yun nga, kung pwede ma-allowed yung mga LGUs, kahit na gano'ng ka-massive, hindi kami pwede magbigay ng cash, anticipatory action dahil wala nga calamity, no? So ngayon, yung isang taliyang kamay namin dyan, ngayon ang mga NGOs, pero selected sila, meron silang na rin yan parang global practice na ngayon yung anticipatory action eh. Instead na magbibigay ka ng goods after, dapat prior pa lang para ikaw na vulnerable sector, naka-prepare ka na pagdating pa lang ng nung bagyo or sakuna or calamity, something like that. Tsaka mahirap, Gob, kung after dahil sarado ng mga kalsada, may mga bahana, no? Correct. Ang hirap ma-implement nun dapat pre-position na yan Pre-position na yung mga yan, no? Correct. Tapos nagmamahal na yung mga bilihin. Tama. Yun ang kaya kailangan talaga ma-adapt natin yung anticipatory action. Draft nyo yung bill, Gob. Ilalabi ko. Si Ronald bahala dyan. Pati yung piso para sa Bacolod. Dapat tumakbo ka, Hindi tayo. Actually, hindi ko rin naisip yan nung nasa Congress ako Ngayon ko lang na-realize yan na nakabalik tayo sa LGU na medyo tali yung maganda yung anticipatory action actually. Ang tingin ko, monitoring lang, no? Kasi minsan, tama ka nga, paano ka makakadala ng goods doon? Kung wala ka na mabili or yung mga daal, sira-sira na. Doon na. Diba? Very commonsensical lang tsaka logical. Diba? Oo, yun. Common sense talaga. Well, Governor. Si Mama Ami. Governor, fully recovered na ba kayo? Kasi yung Yolanda, we are marking the anniversary this month Saka nung tumama yan, ang unang landfall yan sa Giwan, di ba? Ang Eastern Samar ba fully recovered na ngayon from Yolanda? Ang pagkaintindi namin, marami pa ring lugar in Eastern Visayas na hindi pa completely recovered. Saka yung pangako nila ngayon noon na building back better. Natuloy ba yun? Building back better from Yolanda. Yung iba natuloy, yung iba hindi pa tapos, ongoing. Gano'n, lalo na yung mga housing, no? Kasi mga housing, problematic talaga yan. Isa pa yan, mamami, kung matulungan din tayo sa pag-advocate. Itong mga evacuation areas nito, resettlement areas. Problema kasi halimbawa, siyempre ilalayo mo yung mga fisher folks sa coastline. Ililipat mo sa higher grounds. Ang problema nila, sabi nila, ba't kami lilipat nyo dyan? Yan layo ng hanap buhay namin. Nandito kami sa dagat. Ganun, yung mga bangka namin, etc. Tapos malayo sa eskwelahan, walang water system. Minsan, hirap pa makakonect ng kuryente. Yun ang mga challenges talaga na sa on the ground na nakikita ko dito sa... I'm sure ganyan din sa ano. So, ito sa amin, may mga housing projects dito ng Yolanda na hindi pa tinitirahan, wala nakitira. Yung iba naman mayroon, no? Kasi yun nga yung challenge na ba't kami pupunta dyan? Walang hanap buhay. Yung eskwelahan ng anak ko nandito, yung hanap buhay namin nasa dagat. Mamamasahe pa kami papunta dito sa dagat, sa coastline, ganun. So, hindi nyo ba, Gob, nakakausap Hindi nyo ba nakakausap si Secretary Jerry Acosar? Paano? Naghahabol siya ng mga target ng housing Medyo malayo pa sa target yung nai-implement Kaya... Iba ang focus nila, Ronald. Ibang focus nila. Ang kanila ngayon, high-rise building ng mga pabahay para sa mga empleyado o FW dito sa mga cities. Sa mga cities. Pero yun doon sa... Pero dyan sa inyo, may mga lupa kayo LGUs. May lupa kayo dyan Dito kasi sa NCR, tsaka sa mga bala. Mayroon sila mga proposal dito sa amin,
Pero yun nga, yung kanina tanong ni Ma'am Ami, yung mga housing sa Yolanda kung fully recovered na ba Ako, sabi ko, yun nga, hindi pa lahat na occupied, hindi pa tapos. Dahil yung iba, iniwan na uli. Bumalik, pero iniwan na uli. Bumalik na ron sa no-build zone sila, sa mga bahay-bahay. Kaya, yun ang problema. Sa ngayon naman, yung NHA, yung HUD, hindi ko alam kung anong, yun nga yung nakafocus sila ngayon. Parang, hindi ko alam kung natututukan nila itong issue sa Yolanda ngayon. Kasi gusto nila mga high-rise buildings na magbebenta sila ng pabahay. Hindi man naman masyadong applicable din sa mga probinsya Dapat talaga integrated yan Dapat matayo ka ng pabahay, dapat merong hanap buhay, dapat may eskwelahan. No? Integrated area development dapat yan Kung hindi, talaga aalis sila dyan. No? Tama yan. Urban Tama yan yan. Tama. Tama yan. May magandang model dyan yung na nga yun, yung isang NGO. Maganda yung nila, pati yung training, discipline ng mga tao, paglilinis sa community. Yeah. Yung Gawad Kalinga. Saka si Sixto K. Rojas na pumanaw na. Yan yung kanyang modelo, Community-Centered Integrated Area Development na sinubukan niya sa Negros, yung Salvapur Mamur. Magaling na modelo yun yung integration ng iba't ibang aspeto ng buhay. Environment, yung housing, livelihood, etc. Yun dapat yung modelo. Yung evacuation center nyo, Governor, kumusta? Meron ba kayong mga permanent evacuation center o yung schools pa rin ang ginagamit? Largely schools pa rin, pero kasi ilan pa lang natatayo na evacuation center dito sa amin. No, ilan pa lang. You can count on your fingers talaga. So, ang nagre-rely pa rin, mga schools pa rin, ang mga LGUs. So, mga ilan kasi lang evacuation hinihingi center. ang DepEd, nagre-reklamo tigilan na daw kagagamit ng school na evacuation center. At gumawa daw ng permanent. Magagamit ba? Halimbawa, gumawa ng permanent evacuation center. Ano bang pwedeng gamitin doon kung walang bagyo? Yun naman kasi sinasabi ng ibang LGU. Hindi naman namin magamit yung evacuation center para sa ibang purpose. Na kung wala namang, hindi naman panahon ng bagyo, ano bang pwedeng gawin kung sakasakali? Kung permanent evacuation center. Well, normally dito sa amin, mga ginagawang social hall, gano'n, yung mga meetings, conference, yung mga social activities, minsan nagagamit na gano'n, pero ilan lang yun, talagang mga eskwelahan pa rin ang nagagamit dito. Yun ang reality, talagang wala. Kulang sa evacuation center talaga. Dati narinig ko, magkano sila na every municipality, wala rin. Every province nga. Yung evacuation sa amin, center namin dito, hindi pa nga tapos Funded by PAGCOR, tapos may counterpart kami. Siyempre, nagbago ang administrasyon, panibagong MOA, panibagong nakatenga na ngayon yung sabi ko nga, apurahin na natin to dahil magtatagulan. Ito na nga, may mga bagyo na, so hindi magamit in the meantime. Tumawag sa akin kanina yung isang kapitan na kung saan yung Kapitolyo naka-locate. Sabi niya, pwede na ba magamit yung evacuation center na binigay ng PAGCOR? Sabi ko, hindi pa tapos dahil hindi pa nare-release yung pondo. Ang province, nag-counterpart na nga. Doon na lang kayo sa gym ng Kapitolyo. Kaya lang, yung gym naman ng Kapitolyo, ginagamit namin sa pag-repack naman ng mga goods. Kaya wala silang ibang option. Punta ng eskwelahan, maghahanap ng eskwelahan. Yan ang reality sa ground. Gob, balikan ko lang yung panakalan yung parang pre-calamity fund. In the meantime siyempre, kung mag-recommend pa lang si Tito Ronald, gugulong pa lang yan medyo matagal-tagal pa yan kahit pa paano. Is there anything in the meantime that can be done? For example, I don't know, local ordinances or resolutions by the provincial board to mitigate or to make more funds available for preparatory preventive activities. Pwede siguro doon sa
paggawa ng kasi 30% kasi ng budget ng mga LGUs for DRR, no? Out of that 30%, ina-allocate mo na yan based on your programs. Kung halimbawa, ito mitigation, ito QRF, ito for construction of evacuation centers, etc., etc. So doon na lang siguro sa allocation in the meantime. I-tweak na lang namin siguro. Pero critical talaga na mayroong legal cover yung anticipatory action ng mga LGUs para hindi kami tali sa COA rules. Baka Yun doon na ang madali. yung anticipatory action. Pero Yung halimbawa, recent speech ni... halimbawa, Gob, dyan sa lugar nyo, talagang typhoon prone yan eh. Parang Bicol, di ba? Dapat dyan, Yes, halimbawa, yung mga evacuation, dapat na itayo na yan last year. Ibig sabihin, di ba, hindi siya bago eh. Evacuation center, Yes, talagang yes. gagamitin nyo dyan sa We mga have lugar practice nyo. every year. Oo, ibig sabihin, hindi ka magkakamali dyan eh. So, dapat dyan ay na Yes. may pondo na yan, dapat na itayo na yan 2 years ago, di ba? Dapat ay hindi yan dapat tatamaan ng mga bagong gobyerno, no? Dapat tuloy-tuloy lang yan eh, may continuity yan, no? Dahil nga like Bicol, like Cagayan, no? Like Isabela, lagi talagang tinatamaan yan. So, may mga probinsya na dapat established na talaga yung ganyang sistema, especially evacuation centers. Yes, tama yan. Actually, meron nga rin akong in-advocate sa Ronald, Sinabi ko, actually, na-mention ko ito kay PBBM sa ilan na sabi ko, mag-create ng isang anti-poverty equalization fund. Parang lump sum amount ito, pero may guidelines. Ano yung guidelines? Una, ma-access lang yan ng mga LGUs na mataas ang poverty incidence. Pangalawa, mga LGUs na mga conflict areas. Pangatlo, LGUs na prone sa calamity. Kasi ako historically, pinag-aralan ko na itong probinsya namin. Ang number one kalaban namin, calamity. Halimbawa, ngayong taon na ito, tatamaan kami ng bagyo. Okay, papasok NGOs, LGU, national government, rebuild. Next year, tatamaan na naman kami. Dapa na naman yan. Magtatanim yung mga namin ng palay, babahain, rebuild. Ganun ang cycle eh. Vicious cycle yan eh. So yung pera, parang walang nangyayari. Kaya, notice mo, itong mga poor provinces ay nasa belt ng yung typhoon belt. Yes. Sorsogon, Catanduanes, Yes. Samar, Surigao, mga ganon, hanggang doon sa Aurora. Yan ang medyo hirap na hirap kami kasi umuunlad kami ng konti, nakaka-recover. Babanatan na naman kami ng bagyo. Palakas ng palakas ngayon. Sabi nga ni Ma'am Ami, talaga naman hindi malilin na yan. Napaka-ititindi na ng mga bagyo ngayon. Kanina, tinanong ko sa Pag-asa, yung sabi ko, yung rainfall, nito. Sabi nila, approximate doon sa Christine. Tindi ng Christine ang tinamaan ng baha, di ba? Yung sa Bicol. Kung magkaganyan na naman yan, ang laking pinsala na naman yan. So, yun, sabi ko nga, mag-create sana ng... Kasi ngayon, yung sa ERA allocation, ERA allocation, talo yung mga undeveloped areas eh. Kasi, halimbawa, Metro Manila cities, hindi na nila kailangan ng allocation ng ERA, ang lalaki ng local income nila, yung from business tax and real property tax. Itong mga poor provinces, LGUs, reliance sa ERA. Reliant lang kami sa ERA eh. Kakapusin. Kakapusin yan. Wala kaming laban. Sila, mayaman na, ang laki ng income, may ERA pa sila. Kami, wala kaming extra income, etc., etc. ERA lang. Tinatamaan pa kami ng conflict, ng mga calamity madalas. So talagang yung gap ng poor provinces, LGUs at saka yung rich, lumalaki, lumalayo ang gap eh. Tama, Gob.
Okay. Well, Gob, good luck sa inyo, ha. Sana makapaganda ka Oo na nga. Miggy dahil ito nga, Papalapit medyo, yung bagyo. medyo makapal-kapal yung Oo ulap nga. nitong Pepito. Yes. Oo nga. Kahit hindi, Ano ko na. kahit hindi ho tumama sa inyo ng rekta, Support mahabi pa rin sila. kayo, Pero seryoso yun, Gob, kung gagawa kayo ng bill, marami naman tayong kakilala dyan. Katulad nyo, marami rin kayong kakilala sa Congress. Dati kayong congressman, sige. di ba? Papakiusap Sige, lang natin sige. yan. Tsaka yung sinasabi nyo, yung affirmative action. Siyempre, yung mga mas mahihirap na lugar, mas prone sa disaster, dapat may dagdag yan. No, di ba? Yes, Iba yung mga ayan, mayayaman ayan. eh. Di ba? May mga mayayaman nga rito Ayan, yan. Meron pang pondo para sa fertilizer, wala naman lupa, puro mga semento naman. So, yan yung mga problema rito sa ating sa ating bansa di ba? So, Correct. yeah. Tingin ko talaga dapat nag-file ka ng COC mo. Governor, ingat kayo. Ingat, kayo sa Gob. bagyo. Ingat, Gob. Hindi kayo tumatanda Kami ni Ed tumatanda Ikaw hindi ka tumatanda, Gob. Salamat. Okay, Gob. Maraming salamat. Salamat. Eastern Samar Thank Governor you, Ben Governor. Ebadone. Salamat. Si Ben dati reporter, di ba? Ami, Media yan. Yes. Media yan Kaya dati. ano ba siya? Star o Malaya? Bulletin. 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 Yan. Nabuta pa na yung titulo yata yun. Pero iba. Hindi, government official na siya. government Inabutan official ko. na. Okay, let's bring in our next guest for today, former Senator Sonny Trillanes. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Gandang hapon, Sen. Hi, Senator. Hi, Senator. Magandang hapon po sa inyo, Miss Ami, Samang Ed at Sec Ronald. Yes, sir. Sir, marami kaming tanong sa inyo. Among them, well, of course, impeachment. Pero bago yung impeachment, gusto mo nang puntahan ulit yung Quadcom kasi we were all spellbound by the Quadcom. Batuhan ng mikropono. Anong inside story doon? Baka may konting inside story kung paano maliban doon sa what we saw on TV already, kasi it was broadcast naman live. Kasi a lot of words were not captured by the microphones. Hindi, na-capture yung sasampalin daw para pumirma. Ipirma daw ng waiver pag sasampalin daw. Sabi naman ni Senator, di sige, sampalin mo na ako, pumirma ka lang. No? Including the microphone that was almost used on you. That were not captured. Pero baka you can give us a bit, before we move on to other things, baka you can give us some inside stories as to what was developing there up to the moment na munti ka kayo magano. Ang nangyari po kasi, alam nyo naman, pagka na-decode nyo na si Duterte, malalaman mo na yung mga estilo niya Yung pag nagbabluff siya, i-call mo kaagad. So immediately, kinol yung bluff na, sige, i-prepare na yung waiver. Tapos, pag nako-corner yan siya, gumagawa yan ng eksena para malihis yung atensyon. Sinabi niya, sampalin ko to. Nung sinuspend, sabi ko, sige, eto na, sampalin mo na ako. Doon siya kunyari nag-tantrums para naibay usapan. Kaya binabalik ng at every opportunity na kung pwede niyang pirmahan yung waiver. Yun po. Pero nagpapalusot siya. Joint account daw, kaya kailangan pang konsultehin yung asawa. Sabi ni Senator, hindi naman joint account mo tsaka yung misis mo, yung joint account mo with Sarah. Yes. At marami pa rin siya. Senator, natatandaan ko nung 2016, you raised the same issue Ang sabi ng kampo nila noon, talaga daw napakalaki ng pondo na pumapasok sa kanila at lumalabas. At sabi nila, at a certain point, talagang napakalaki na makikita mo dyan sa bangko, pero may debit daw yan and credit, ganon. Tinatanong nila, ano bang specific date, ganon. Ano ba yung, hindi ko lang matandaan kung ano yung sinagot nyo noon, doon sa argumento nilang yon. At alam niyo po, kung explainable naman pala talaga, ipirmahan nilang yung waiver. Kung wala talagang illegal dyan, di ipirmahan nila. Pero yung sinasabi po nilang may debit, doon po sa nakita namin na listahan, puro credit po yung pumasok. Total nga ng more than 2 billion pesos yung pumasok. Ngayon kung ano yung total, actually makikita lang natin po yan pagka binuksan na yung statement of account. At kung debit kasi dapat magre-reflect din doon, may debit kung gaano kalaki. Pero yun nga,
At ang in-emphasize ko po doon sa presentation ko nung Wednesday was yung specific transactions ni Sammy Uy na na-identify ni Arturo Las Cañas as one of the drug lords na pinoproteksyonan at kapartner ni Duterte, no? At doon nga natin makikita managers checks na under the name nila Duterte, Sara, Pulong, Baste at Hanilet, doon po in-encash nila. Kaya po na-flag yun. Ang total po nito 40 to 50 million pesos every 6 months. Nagdidividendo po si Sammy Uy sa kanila. Kaya yun po yung present natin. Sir, I also note with interest yung nangyari ng 2017 with the Deputy Overall Ombudsman Arthur Carandang. I looked it up kasi again and yung lumabas napagbantaan siya ng Pangulo, kinasuhan ng Malacanang, dinismiss ng Malacanang in 2018 July. So now he's neither here nor there. Pero going back to that, ang sabi ni, if I remember right, ang sabi ni Carandang noon was AMLAC records that they acquired show at least $1 billion in movement doon sa bank accounts. I'm wondering lang kung do you have any communication with Carandang then and now, and are you talking about the same documents or you have a different set of documents and different set of sources? Yung pong documents ko po, inattach ko po dun sa aking plunder case na final against Duterte. Kasi sinasabi niya kung meron kayo ebidensya, i-file nyo. Final po yun. Tapos yun po, ang naging basis nung investigasyon ni Overall Deputy Ombudsman Carandang. At since meron po silang MOA with AMLAC, pwede silang makakuha ng information for intelligence purposes, for investigation purposes. So nakuha nila. At similar nga dun sa dokumento na nakuha natin. So ano siya? Authentic. Ngayon, nalaman po yan ni Duterte, pirinesure po niya si Carandang, hinaras at eventually tinanggal sa pwesto. Kaya dito mo makikita yung pattern ni Duterte is the same. Magbobola siya, magbabluff siya, pero pagka na-corner na, magwawala na, at ganito nga ang gagawin. No? Tinanggal niya. Tapos ang ginawa nung AMLAC, nung nakuha na nila yung, nung umuusad na investigation, nag-stonewall yung AMLAC, ayaw na magbigay ng investigation report kasi tao na ni Duterte yung nilagay doon sa AMLAC. Kaya sabi ko nga, itong mga ito, lalabas po ito kung aabot tayo sa impeachment case kasi exemption po ang sa bank secrecy laws ang impeachment trials. Kaya lalabas din po yan. Kaya kumpiyansa ako dyan na whether mag-waiver siya o hindi, lalabas po yan. Magandang segue na yan, Ed, dun sa topic naman ng impeachment. No? Okay, sige. Kaya ano ba ang update dyan, Senator, sa impeachment? Dahil parang 1.5 months na lang yung session day ng Congress at Senate. May panahon pa ba? At parang wala atang gumagalaw. Ito po, no? Sabi ko nga kung wala na tayong nararamdaman na parang wala na silang plano mag-file, tayo po mismo yung magpa-file. Pero meron naman po tayong nararamdaman, kaya at sa aking palagay, meron pa naman pong oras. Kasi kung ang babasihan po natin, yung kay Corona impeachment, December 2012 or December 12 or 13, inakyat po yan sa Senado, pero natapos naman po namin yan bago mag-adjourn sinedye. So, there is time, theoretically, at pagka naman in-schedule ng impeachment court yan ng everyday trial, mabilis po matapos yan. Pero you will be taking it to the mga Duterte yan, ha? And you will be sending sa impeachment sigurado kung if it's VP Sara or any Duterte, medyo sure kami na babaka pa naman yan ng House Super majority yan. Pero pagpunta niya sa Senado, nakita niyo naman yung reception doon nung ni former President Duterte nung humarap siya
At yung reception even, although na-reject din yung plenary, yung budget ni VP Sara, no? Pero nakita niyo naman may simpatya doon for the Dutertes eh. Are you confident na despite all the evidence that you present, it's a political process eh? May kumpiyansa ba kayo na mai-impeach niya kung sakaling madalin? Well, there's only one way to find out, no? Pwede sila maging overly cautious and not file the impeachment trial at all, di hindi nila malalaman. But ako po, aking tansya, meron pong numero. At kagaya rin po nung sa impeachment trial ni late Chief Justice Corona, nung una po, marami pong sympathetic dun sa kanya. At kaya lahat ng mga critical motions noon nananalo yung for acquittal. Pero kinalaunan, when the pressure of the administration came in, may mga iba't ibang motivations, persuasions, kinalaunan 20 po ang nakuha na boto for conviction. At ganyan din lang po yan. Ang mangyayari dito, meron pong mga principled votes na tinatawag at meron transactional votes. So, yan na lang po yan, which eventually, importante is makuha yung 16. And I believe may pasobra pa dyan. Parang si Ed, nakikita ko si Ed, parang gustong tanungin kung sino yung transactional votes eh. Nakikita ko lang yung thought bubble niya. Tinanong mo na eh. Sir, kaya niyo masagutin yun. Kung sakasakali, Senator, kung sakasakaling hindi masuportahan sa Senate, she will be insulated for 1 year, si VP Sara, or whoever yung may insulate yung Vice President, 1 year lang. Will you refile sa susunod na Kongreso kung sakasakali? Well, at this historically, ang optimal leverage nangyayari po before the midterms. Kung hindi, kung talagang sasabit, di kailangan pong pwedeng ulitin kung kailangan. Kasi talagang naman pong unfit to hold the office of the Vice President si Sara. Kumaga, you can be nice about it, you can be polite and courteous, but deep inside, karamihan po na nakasaksi nung kanyang mga meltdowns, tsaka yung demeanor, yung kanyang work track record, talagang unfit siya to hold public office. Aside pa dun sa talagang like father and son, like father and daughter, kumaga rin ito, lumaki sa pangungurakot. Anong tingin nyo, Senator, dun sa biglang paglanding, pag-parachute ni ni Vice President Sara dun sa Quadcom hearing ni Digong? Bahagi ba yan ng isang strategy? Hindi po. Ramdam po namin na talagang naiipit si Duterte kasi the more that I explained, nagkakaroon ng platform yung narrative na noong ko pa nilalabas, kaso when they were in power, nasusuppress yung ganung narrative. Kaya nahihirapan na siya, nawala na siya ng control. Kaya to the rescue yung anak, pero nagpo-project ng kunyari, okay siya, pero nakikita nyo, nag-aalburuto. Pagka nako-corner na siya, nag-aalburuto siya, at pinipili niya yung mga congressman na kukumprontahin niya. Yun sa he would try to be nice at fina-flatter pa niya yung ibang mga congressman, pero pagka yung gusto niyang kaya niyang i-bully, binubully niya, particularly mga makabayan black congressmen. Pero obvious na obvious kaya nga sabi ko, yung ganyang tantrums lumabas lang nung nilabas na itong mga issue na ito. Natawa ba kayo, Senator, nung hahampasin kayo ng mic? Opo, kasi alam ko naman bluffer ito Duwag po ito. Sabi ko nga ito, with all objectivity based on our profile, duwag po yan si Duterte. Projection lang niya na parang matapang siya kasi andiyan po yung kanyang mga bodyguards at alam niyang may mga aawat. Pero
nagbabluff yan, no? Kaya pag every opportunity kinukol ko palagi yung bluff niya, kaya hindi siya makalusot eh. Sir, bukod ako ng konti lang. Senator, anong status ng plunder case na final niyo? Anong nangyari? Dead end na ba siya? Is it archived? Anong nangyari sa kanya? Ang nangyari po, kasi si overall Deputy Ombudsman Carandang was making headway doon sa investigation. So when Malacanang knew about it, so tinanggal sa pwesto, naglagay sila ng tao nila. So tapos na. Pero sabi ko nga, pag nagretiro yung current ombudsman at maging priority itong revival nitong mga kaso na ito, mabilis uusad po yan kasi naman po maganda po yung mga ebidensyang nasama po natin dyan. Sir, Hindi we've pa siya also been hearing. Hindi siya dismissed. Hindi po eh. Tsaka kung i-dismiss man nila, pwede hong i-refile. At ganun lang naman ho yan eh. Kaya alam din nila yung futility of dismissing it. Sir, we've also been hearing reports na there are some officials or investigators of the ICC currently in Manila. I don't know if you've heard about this. Is this true from what you hear? Meron lang bubuit na bumulong sa amin dito. Hindi ko na sasabihin ko sino. Pero yun daw, meron daw second group na nagpunta. I wouldn't be in a position to confirm or deny that, pero may nahagip-hagip po tayo mga ganyang impormasyon, hindi lang dalawang groups eh. Pero ang importante kasi dito talaga is yung proximity to the date of the application for warrant na pinagkakaantay-antay na natin. Hopefully mangyari na po yan. Anong tingin nyo, Senator, doon sa nilabas na statement ng Malacanang ni Executive Secretary Trillanes? At saka yung Bersamin. At saka yung off the cuff na binanggit ni President BBM. Pasensya na, mix up ko na kayo dahil lagi kayong nasa media, no? So, well, welcome po natin yan. And it's a far cry, di ba? Early this year, very hostile, antagonistic yung position, then naging neutral, then ngayon open. And it did not help the case ni Duterte, yung sa kayabangan niya, nagdeder siya, di kinol ngayon ng Malacanang ni President Marcos na kung yan palang gusto mo, hindi kami hahadlang. Too late, hindi niya na pwedeng bawiin yan kasi yun ang problema ni Duterte sa kayabangan niya. Talagang marami nagko-call ng bluff niya Ay, bigla ko natandaan kasi ginugugol ko kanina eh. Sino yung hinampas ng microphone na showbiz? Live panahon mo yun eh. Hindi ko na. Si Divina Valencia siya si Ray de la Cruz. Ayun. Natatawa si Senator. Divina Valencia? Nabutan niya. Iba po rin mga 80s Live yun. That was one of the precious moments of Philippine television. Hindi, baka kung pala ako noon kindergarten, kaya hindi ko na alala, no? Wala ko natatandaan. Ang naalala ko yung kay Senator Trillanes at saka yung kay Alan Peter. Mike din yun. Iba naman. Yun ang naalala ko. Pero sir, in fairness, yung microphone naman dun sa Quadcom hearing, yung manipis eh. Yung mabigat lang yung bass. Hindi, pero masakit din yun. Mabigat yung bass eh. Masakit din yun pag inabutan ka nun. Okay. Pero sir, huling hirit lang. Nung nakita nyo gumagano'n sa inyo, anong una pumasok sa isip nyo? Natawa si Senator. Yun na, alam ko, it's a bluff. Nagpaawat muna bago siya gumalaman ng gano'n. Yung mga ganyan pong characters, we have encountered such characters in our lives. So alam natin yung mga puro hangin, yung pagka tinindigan mo ay tumatakbo o nababahag naman yung buntot. Naging presidente lang po siya, kaya siya naging nasa katuparan niya yung kanyang mga fantasies of a bully kasi yun lang nagbibigay ng strength sa kanya, but strip away yung mga bodyguards niya,
then that guy is just a tired old man. Tapos sir, parang may sagutan sila si Father Plaby, si Laila de Lima, tsaka si Executive Secretary si Medaldea. Parang nagduduruan dinuduro ni Medaldea. Ano ba 'yon? Narinig niyo ba yung exchange na 'yon? Ang nangyayari po diyan, itong sila Bello, sina Medaldea, Panelo, iniinsulto itong si Sen Laila, no? Tsaka even si Father Flaby. Like how? Sila yung iniinsulto at every turn. Kaya nga sinabihan ko rin yan si Bello na tumigil-tigil siya at kinakaya lang niya si Sen Laila eh. Nagagang on sa isang babae na pinakulong nila ng 7 taon. Di ba? Mga walang hiya. Mga Hindi naman natapos eh. Sige. Sir, maraming salamat, sir. We have to leave it at that kasi we're out of time already. Sir, maraming salamat. Former Senator Sandy Trillanes, thank you for joining Storycon. Talaga, matutuwa Thank you, tayo. Senator. Hindi ko naman natapos eh. Okay. Well, thank you for joining Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Raul Llamas, our agent provocateur. Join us again on Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Linga. We are One News all sides all the time. Hindi ko naman natapos. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.